Nilinaw ni Senate President Francis Chis Escudero na hindi sila pwedeng magsagawa ng impeachment trial habang nakabreak ang Kongreso. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Can we say na walang mangyayaring impeachment trial during the break or mahirap? Wala. Legally, it cannot be done. Malinaw na ngayon na walang impeachment trial habang nakabreak ang sesyon ng Senado. Sabi ni Senate President Francis Escudero, kinakailangan daw ng sesyon para makonvene ang impeachment court. Subalit ang sesyon ng Senado ay nag-adjourn na kahapon at babalik lang sa June 2. Para mag-convene ang impeachment court, kailangan may sesyon ang Senado. Para manumpa ang impeachment judges, kailangan may sesyon ang Senado. Bagaman ang trial pwede mag-proceed kahit na recess, tulad ng nangyari kay dati at yumaong Chief Justice Corona. Dapat ito'y masimulan, makonvene at mapanumpa ang mga judges kapag may sesyon. So kung may mangyayari mang aksyon o kaganapan kaugnay ito, yan ay mangyayari sa June 2. Pag-resume ng Senado, hindi namin ito mamadalin. Pero hindi rin namin labis na ipagpapaliban ito ng walang dahilan o rason. Iginiti ni Escudero na pwedeng magpatawag ng special session, pero ang pagpapatawag daw nito ay para sa mahalagang panukalang batas na kailangan ipasa. Pero tinanong si Escudero kung posible pa ring matalakay ang impeachment. Posible, but that is a subject matter to be decided upon by the plenary. Iginit ni Escudero na hindi niya pahihintulutan na sabihan sila na aksyonan agad ang impeachment at may pasaring siya sa iilan. Hindi naman siguro makataruhan o tama na pagkatapos nilang upuan ito ng ilang buwan. Biglang pwersahin, pipilitin at sasabihan kami ng sino mang galing sa Kamara na, huy, bilisan nyo, aksyonan nyo, ano ba kayo? Hindi. Hindi ganon at hindi ako papayag din nun. Iginiti ni Escudero na hindi mahalaga kung pabor o kontra sa impeachment, pero tiniyak niya ang pagiging patas ng Senado sa impeachment. Isang hukom na walang kinikilingan. We will perform our duty and function with the cold neutrality of an impartial judge. And without fear nor favor, we will rule over things as we see fit and based on what is right and what the law provides. Malaking tanong ngayon kung tatawid ito sa susunod na Kongreso o sa 20th Congress. Dahil kung susumahin, matatapos na ang termino ng ilang senador sa Hunyo at magsisimula pa lang sa June 2 ang mga proseso ng impeachment. Iyon ang aking paniniwala. Bakit? Ito ay impeachment court. Hiwalay sa function ng legislatura. Ano ang pwede natin ihalin tulad dito? Ang mga collegial courts. Ano ang collegial courts? Sandigan Bayan, Court of Appeals, Supreme Court. Isama mo na yung Constitutional Commission, kabilang ng Civil Service, ang COMELEC. Tanong, kapag kami nakabinbin bang kaso sa mga ito at nagpalit sa tagal ng kaso sa mga korteng yan, ang mga maestrado ng Korte Suprema, maestrado ng Court of Appeals ng Sandigan Bayan, dahil ito ay mga courts of record naman, dinidismiss ba yung kaso o nagpapatuloy lamang? Hindi ba ang sagot ay nagpapatuloy lamang ito? Sabi ni Escudero, si Vice President Sara Duterte bilang isang abogado, pwede siyang tumayo bilang abogado para sa kanyang sarili. Karapatan din daw ni VP Sara kung kukumprontahin ang mga tumetestigo laban sa kanya sa impeachment trial. O tumayo pa nga bilang testigo, umupo bilang testigo, pwede po yan. Nasa sa kanya. Pero hindi siya pwedeng piliting tumestigo sa kaso. Because it will violate, on the other hand, the right against self-incrimination. Kumbaga, hindi siya pwedeng patawag ng prosecution at pwersahan po upuin doon para tanungin kung ayaw niya. Inaasahang magiging abala ang plenaryo ng Senado oras na magsimula na ang impeachment trial at nasa kamay na ng mga senador ang magiging hatol na inaasahan namang babantayan ng taong bayan. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.